Ciao Raga, musta naga? May i-share ako sa iyo na tips tsaka information na importante, kaya makinig na maigi. Kung ikaw ay nakapag-submit, nakapag-invia ka na ng iyong demanda para sa cittadinanza italiana, ikaw ay nakapag-apply na for Italian citizenship at naghihintay ka na lang ng resulta, ay wag mo iisipin na okay na ang lahat at dahil ikaw ay nakapag-submit na ay maghihintay ka na lang, di ka? 2 years yung processing time at most of the time ay ini-extend nila ng another 12 months, kaya 2 to 3 years ang processing time. Huwag mong iisipin na dahil ikaw ay nakapag-submit na ay maghihintay ka lang ng resulta. So are yung tatlong bagay, tips na dapat na gagawin mo at saka dapat na tatandaan mo. Okay? Una, kailangan na lagi kang mag-check ng communications. Either na speed o kaya naman ay CHIE ang ginamit sa pagla-login doon sa official website para ikaw ay makapag-file ng iyong application. Meron niyang associated na email address. At doon sa email address na iyon, lagi mong i-check kasi baka meron kang email na natanggap. I-check mo din doon sa spam folder. Baka merong email doon na importante. At the same time, kung halimbawa naman na ikaw ay PEC ang iyong ginamit or nag-indicate ka ng PEC doon sa iyong demanda, matatanggap mo yun doon. Ugaliin din na laging mag-check from time to time ng status at saka komunikasyon doon sa official website. Para nang sa ganon ay updated ka sa status at saka baka merong aviso doon na dapat na gagawin, merong update na importante, merong dapat na isasubmit. So, lagi mo yang i-check, lagi mo yang gagawin. Pangalawa, regarding naman sa ready to, hindi ibig sabihin na ikaw ay nakapag-submit na ng iyong application at okay yung iyong ready to para doon sa lumipas sa 3 taon ay okay na. Hindi. Kailangan na tatandaan mo na i-maintain ang sapat na ready to, yung required na ready to habang naghihintay ka. Kung 2 to 3 years pang ipaghihintay, kailangan na ma-maintain mo yung sapat na ready to. Although, kung halimbawa na dumating ang pagkakataon na mawala ng trabaho at nakakatanggap ng NASPI o disokupasyone, yun naman ay regarded din as ready to. Okay? Kaya nga maganda rin na kapag ikaw ay mag-a-apply ng Italian citizenship, pagdating sa ready to at ikaw naman ay may kasama sa pamilya na mayroon ding ready to, isama mo yon para just in case na kung ikaw ay mabawasan o mawala na ready to, ay mayroong pandagdag at magagamit mo sa kanila. Patatlo, pagdating naman sa residensya. So yung residensya napaka-importante, lalo na syempre kung per residensya ang iyong in-applyan na Italian citizenship, kailangan na tuloy-tuloy at hindi mapuputol ang iyong residensya. Kung sakali na ikaw ilalabas ng Italia, uwi ka ng Pilipinas o kung saan man at magtatagal ka, siguraduhin mo na ang iyong residensya ay hindi mawawala o hindi mapuputol. Kung sakali naman na nandito ka lagi pa rin sa Italia at ikaw ay magkambya residensya, make sure din, lalo na kung ikaw ay lilipat sa ibang città, sa ibang komune, sa ibang probinsya, na kapag ka nagawa mo yung cambio de residensya, ay ikukomunika mo via PEC doon sa prefectura o sa Ministerio del Interno, doon sa official na PEC nila. Para na sa ganoon, maikomunika mo na nagpalit ka ng indirizzo. Although ma-check nila yan, pero medyo sabihin na natin, kailangan na gagawin mo pa rin yan. Ayun Raga, sana nakapagbigay sa iyo ng information ang pinag-usapan natin na ito. At wag iisipin na dahil ikaw ay nag-submit na, nakapag-file ka na ng iyong application for Italian citizenship, ay tutuuposo na at maghihintay na lang. Hindi, kailangan na meron ka pa rin gagawin na parte. Marami na akong ginawa na video tungkol sa pag-check ng status online, doon sa mga documents at saka doon sa mga ready to na kailangan at saka yung pang mga bagay. Bisitahin mo lang yung aking mga videos, panoorin mo yun para sa karagdagan pa ng mga impormasyon. Ayun Raga, salamat sa panonood mo at sana ma-share mo rin ito sa iba para na sa ganoon makapagbigay din tayo ng information sa kanila. At mag-comment ka just in case na ikaw ay nag-iisip pa lamang or ikaw ay magpa-file pa lang ng Italian citizenship. Mag-comment ka kung halimbawa may tanong ka regarding sa documents, sa mga requirements, sa proseso at saka sa iba pang mga bagay, at gagawin din natin ng explanation ang mga tanong na iyan. Maraming salamat talaga sa panonood mo. Alla prossima!